Mr. David Licauco and Miss Barbie Porteza abay iniintriga na nagdedmahan sa isang malaking event na ginawa ng GMA kamakailan lamang. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagiang panonood at palagiang pagsubaybay sa mga updates po natin araw-araw patungkol kay David and Mr. or Miss Barbie Porteza. So, sa oras na ito ay sinasabi po ng lahat na ang taong ito ay taon ni Miss Barbie Porteza dahil sa dami po ng kanyang mga projects mula po sa big screen, sa pre-TV, sa online streaming at ilan sa mga social media platform. Masasabi natin na talagang very present si Miss Barbie Porteza ngayong taong ito dahil talaga namang pack na pack ang lahat ng kanyang mga projects, ano? At lahat ng kanyang mga tinatanggap na blessing ngayong taong 2025. Kasabay nito ay hinangaan din si Miss Barbie Porteza dahil po sa kanyang yung kanyang acting range of Barbie ng GMA Network. Ipinakilala ng artikulo ang malawak na saklaw ng pagganap ni Barbie Porteza mula sa matinding drama hanggang sa nakakatakot na horror. Ipinag-uugnay nila ang simula ng kanyang karera sa pelikulang Shake, Rattle and Roll noong 2007 na sinundan ng iba pang horror project gaya ng The Road noong 2011 hanggang sa pinakahuling horror movie niyang P77 na ipapalabas this coming July 30, 2025. Binanggit din ang denomination niya sa primetime drama tulad ng Stairway to Heaven, The Half Sisters Meant to Be, Anak ni Waray versus Anak ni Biday at iba pa. Ipinakita rin sa IMS at GIF na hawak ng artikulang iba't ibang karakter na ginagampanan niya mula sa seryosong dramatiko hanggang sa nakakakilabot na horror role. Malinaw na pinahayag sa mga salaysay ng artikulo na si Barbie Porteza ay hindi lamang pretty face, may lalim at range ang kanyang pagganap simula sa pelikulang horror noong bata pa siya hanggang sa malalaking drama roles. Mapapansin ang kanyang kakayahang mag-adjust sa emosyon at genre. Ito'y isang malakas na patunay sa kanyang versatility. Mula pa noong 2007 ginawa na ni Barbie ang horror at ngayon 2025 babalik uli siya rito sa pamamagitan ng P77 at makikita ang isang malinaw na strategy, ang panatilihin ang talentong thriller horror habang hindi nililimita ang sarili sa drama. Sa resulta, fresh at hindi predictable ang kanyang image. Bagamat mahusay siya sa mga mainstream dramas at horror, mas inaisip ko na pwedeng i-challenge pa niya ang kanyang sarili sa mga indie film or mas experimental na project. Mga bagay tulad ng ginawa niya sa Marikina at Olaut na pinuri mula sa independent circuit. Kung bibigyan ito ng dagdag na visibility, makikita pa ang matinding depth ng kanyang acting chops. Kaya naman grabe po yung solid yung mga pinapakita nitong si Miss Barbie Porteza. Dahil sa title niyang Kapuso Primetime Princess at sa kanyang solid na track record, siguradong matatag ang market appeal niya. Ang kanyang paglahok sa high-profile horror tulad ng P77 ay pwedeng makapagpalawak pa ng kanyang fanbase mula sa mga horror fanatics hanggang sa drama lovers. So, dito po sa retrospect ng career path ni Barbie, pinapakita nito ang kanyang malawak na acting range mula sa nakakatakot hanggang sa nakakonflict na karakter. Sa tingin ko, patunay itong seryoso siyang umangat bilang artista. So kasabay ng napakagandang mga write-ups patungkol kay Miss Barbie Porteza ay hindi rin po maiiwasan na meron pong nambabash patungkol sa kanila dahil sa mga ganap na ito. Matatandaan na naganap ang GMA Station ID na kanilang ginawa kasama ng ilang mga actress at mga actors dito po sa GMA7. Makikita natin na present si Mr. David Licauco and Miss Barbie Porteza.
Dahil dito, meron pong dalawang muka, meron pong dalawang side na nagsasabi that they're really happy. Nakita nila na together nga ang barda, together si Barbie Forteza at si Mr. David Licauco in a positive way. Pero of course, hindi rin maiiwasan na meron pong mga bashers na naglalabasan at sinasabing hindi raw di umano nagpapansinan si Miss Barbie Forteza at si David Licauco. So, talagang grabe yung mga bashers. Kung mapapansin po ninyo, dyan po sa pagkakataon na yan, na hindi sila nag-uusap, ay meron pong floor director na nagbibigay po ng mga instruction kung ano yung kanilang gagawin. So, dahil bashers nga sila, tinitignan nila yan in a negative way. Siyempre po, diba, kung kayo po yung nasa posisyon ni Barbie at ni David Licauco, this is not the right time para mag-usap, maglambingan, at magbiruan dahil nasa seryosong pagkakataon sila na kailangan lahat po ng sasabihin ng floor director ay maa-absorb nila dahil may mga ibang mga celebrities din po na nandyan. Kaya yung mga bashers na nagsasabing hindi nagpansinan si Barbie at si David, napaka-imposible po nun. So, kailangan po kasi nila mag-focus sa mga pagkakataon na yan para mag-gets nila kung ano po yung sinasabi ng floor director. So, yung mga bashers kasi nag-iisip sila na yun nga, hindi raw sweet si Barbie tsaka si David. That's not the right place para maging sweet po sila. Gumagawa po sila ng isang seryosong bagay kung saan may mga kasama po sila na pwede ring madelay kapag hindi nila naintindihan yung instruction ng floor director. Kaya naman talagang grabe po yung mga salitaan sa Reddit at sa X, no? Kaya dapat po kaya natin na ipagtanggol si Barbie at si David sa mga ganitong klase ng paninira sa kanilang dalawa. Marami talagang mga bashers na gusto talagang sirain ang samahan ni Barbie at ni David, samantalang yung dalawa napakaganda ng friendship, no? Talagang mga bashers lang talaga sila. So anyways, magbasa tayo ng mga komento ninyo. Sabi ni Ma'am si Sinaida Mongge, mga issue kay David masakit yan para kay Barbie. Syempre, alam nating love niya si David, kaya hindi alam magiging desisyon ni Barbie tungkol sa issue. Isip-isip muna, baby girl. Sabi ni Miss Nancy, ang dami ng mga fans wala nang gana kay David pero wala naman tayong karapatan na paghimasukan ng love life niya. Actually po, ako po, mga naririnig natin mga ganyan. Not unless na talagang maglabas siya ng resibo at siya mismo umamin sa publiko na talagang in a relationship na siya with that girl, that's the time, di ba? Pero this time is hindi po kasi ako pwedeng mag-jump into conclusion na may jowa na siya, na wala naman siyang pinapakita. Sabi ni Miss Teacher, may di kayo sinamang interview ni David eh. And I'm sure na panood mo yun about sa sagot niya na kung single siya ang sagot niya. Di mo sure, you're just feeling the Dilulo fans. Though I'm a fan, pero doon ako sa real. Ganito po yan. Nung tinanong po siya kung single ba siya or hindi, nung sinabi niyang di mo sure, ibig sabihin nun is parang ayaw niyang tahasang sagutin in a relationship ba siya or what, 'di ba? Pero hindi naman po yun na ibig sabihin na talagang nasa relasyon na siya, 'di ba? So, katulad ng sinabi ko po kasi kanina, not unless sa maglabas po talaga siya ng resibo at ipakilala niya sa madla, kasi parang 'di ba, parang nakakahiya naman dun sa girl na tinatago siya ng boyfriend niya. Kahit naman sinong babae, magagalit, diba? Kasi hindi proud yung boyfriend mo sa'yo eh. Sabi ni Miss Petronila Salvador, may mga kontrabida sa barda, lahat ng kasinungalingan ginagawa nila. Wala namang inaamin si David, ang girlfriend atat na kasi kayo kay David. Ayan, totoo naman, diba? Ang dami pong mga dilulo at ang dami rin po na nagbibintang kay David Licauco patungkol dyan. Maraming beses niya rin naman sinabi na he's single and ready to mingle. Sabi ni Mr. Julius Leo de Dora, ang swerte naman kung sino mapapangasawa ni Barbie, lahat ng katangian nandyan sa kanya. And sabi ni Miss Grace, ewan ba sa ibang fans, parang gusto nilang hawakan nila buhay ni Barbie at David. I love Barda but we have to respect their private lives. Ayun. So ito yung kanyang komento, which is very true, na dapat kung talagang totoong mga fans po kayo at talagang supporters, is kung ano man ang magiging desisyon ni Barbie at ni David Licauco in the near future, susuportahan pa rin natin sila. Kasi nga po, hindi naman natin sila sinuportahan dahil gusto natin na sila magkatuluyan in the future, diba? Piliin nila yung isa't isa kasi private nila yun eh. Kumbaga para desisyon nila yun. Wala po tayong doon, pakialam doon. Hindi natin pwedeng panghimasukan. Ina-idolize natin sila dahil sa galing nila umarte. At the same time, stress reliever nyo sila eh. Nakikita po natin na talagang
napapasaya nila ang mga fans, diba? Sabi ni Pixkit, Darreds, isa ka rin sa magaling mag-analyst or analyze sa Barda. Bakit kaya ibang fans sa Barda di nila alam ang fake news, no? Dapat alam natin ang fake at real. Bago tayo maniwala kasi, magagamit natin yan sa life natin araw-araw para di tayo naloloko, diba? Grabe na Barda, real to real ang peg. Bahala kayo mga bashers, inggit lang sila sa Barda. Strong sila. Ayan, ito naman yung kanyang komento. Another one, sabi ni Red, thanks madam, kaya sa'yo ako lagi watch at kay Madam Pickles. JM Guardia kasi puro kasinungaling, basta ako Barda forever. Sabi ni Miss Relio sa photo, Madam, morning DF, thanks sa update. Masaya ako kasi Barda is real. God bless. Yan, thank you so much sa inyo po mga komento at opinion patungkol po sa ating pong latest updates. And sana po supportahan pa rin natin si Barbie at si David Licauco kahit sa mga solo era po nila kasi as of now is may mga projects na ginagawa si Miss Barbie Forteza na talaga masasabi nating solo era siya ngayon. Ganon din naman si David Licauco. Let's support them all the way dahil yun naman talaga yung ating pong pwedeng gawin, no, para talaga magpatuloy po si Barbie at David sa showbiz. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Darreds TV. God bless everyone!